Okay, pag-usapan natin ngayong isang napakalaking issue sa pananalapi na nasa mismong sentro ng gobyerno ng Pilipinas. Isang kwenta to ng dalawang numero na may bilyong-bilyong pesong pinag-uusapan. So, noong 2023, ang galing ng performance ng Bureau of Customs, di ba? Nalampasan nila yung target nila sa collection. Pero ang tanong, gaano kalaki? Kasi depende kung sino ang tatanungin mo. Sabi ng isang panig, umabot to sa mahigit 100 bilyong piso. Pero sa opisyal na ulat, wala pa raw 10 bilyon. Paano nangyari yon? Paano nagkaroon ng ganong kalaking agwat na mahigit 108 bilyong piso para sa isang taon lang? At higit sa lahat, alin ba talaga sa dalawang numero na yan ang tama ayon sa batas? Yan ang aalamin natin. Para maintindihan natin to, kailangan nating balikan kung ano ba talaga ang sinasabi ng batas. Kasi dyan nakasalalay ang lahat. Okay, so may batas tayo para dito. Yung Republic Act 9335 o yung Attrition Act of 2005. Ginawa to ng Kongreso para bigyan ng insentibo, ng reward, ang mga empleyado ng gobyerno na maganda ang performance sa koleksyon. At ito yung pinaka-crucial na parte. Sobrang linaw ng sinasabi ng batas. Ang batayan daw dapat para sa mga reward ay yung original na target, yung nakasulat mismo sa budget na sinadmit ng presidente sa Kongreso, hindi pwedeng palitan sa gitna. Okay, so tingnan natin yung unang kwento. Ito yung side ng mga empleyado ng Bureau of Customs, yung mga sumusunod sa kung ano mismo ang nakasulat sa batas. Ang pinagbasehan nila, simple lang yung official at original na target na itinakda sa simula pa lang ng taon. Yan ay nasa humigit kumulang 765 bilyong piso. So pagdating ng dulo ng taon, ang nakolekta nila, mahigit 883 bilyong piso. At take note ha, validated yan, kinumpirma mismo ng Department of Budget and Management. Kaya simpleng math lang, di ba? Ibawas mo lang yung target sa aktwal na koleksyon at ang lalabas may higit 117 bilyong peso na sabra. Yan yung tunay na excess collection ayon mismo sa nakasaad sa batas. Pero, teka, hindi yan yung kwentong lumabas mula sa Department of Finance o DOF. Iba ang version nila. Kasi ang ginamit ng DOF, ibang numero, isang inayos o adjusted na target na mahigit 874 bilyong piso. Ang malaking problema, yung numerong yan, wala yan sa orihinal na dokumento ng budget. At dito nyo makikita yung napakalaking epekto dahil sa paggamit ng mas mataas na target, yung 117 billion pesos na totoong surplus, biglang naging 9.4 billion na lang sa mata ng publiko. Parang minamaliit yung totoong effort at tagumpay sa collection, di ba? So, ang tanong ngayon, pwede ba yun? Legal bang baguhin ang goalposts, yung target kapag tapos na ang laro? Well, ayon mismo sa mga naunang desisyon ng Korte Suprema, malinaw na malinaw ang sagot. Hindi pwedeng gumawa ng sariling rule ang isang ahensya para kontrahin o baguhin ang isang batas na galing mismo sa Kongreso. So para mas malinaw, ganito yung hierarchy niyan. Unang-una, may batas mula sa Kongreso, yung Attrition Act. Malinaw ang utos doon. Original target ang gamitin. Ngayon, may isang ahensya na gumamit ng adjusted target. Sa huli, anong dapat manaig? Siyempre, yung batas na galing sa Kongreso. So, bakit ba natin pinag-uusapan to? Bakit importante tong billion pisong pagkakaiba na to? Ano ang totoong epekto nito? Kasi it all comes down to this, yung Rewards and Incentives Fund. Yung perang yan ay para sa mga empleyado at direktang nakatali yan sa kung gaano kalaki ang sobrang koleksyon. Isipin ninyo, kung susundin natin ang batas at gagamitin yung 117 bilyong pisong surplus, ang kabuang pondo para sa reward ng mga empleyado ay dapat sanang umabot ng mahigit 17.6 bilyong piso. Napakalaking halaga, di ba? Kaya, ito ang iiwan nating tanong sa inyo. Kapag ang mga opisyal na numero ay binabago, para lang palabasin na hindi naman pala ganun kalaki ang isang tagumpay, sino ba talaga ang napeperwisyo? Sino ang tunay na nagbabayad ng halaga?